paliwanagan tungkol dito sa solusyon sa mga kapag hukay ng nakalapit sa video. Kalalasan kasi ang nakuhukay ng mga kapwa natin mga katiis na mapansin ko nakalapit sa video. Pero alam niyo ba na mayroong isang deposito dyan na naka-align sa secondary intercardinal? Ang distansya niya by feet nasa around 25 to 27 feet. Kaya kung ipaliliwanag ito sa inyo, dun sa iba kasi na hindi gaanong naniniwala sa walang gaanong marker, kakunti ang marker. Itong area kasi na ito, sakop pa ito ng big load at nasa medium depo area itong pinasak na small depo na ito. Positioning kung paano tumpukin ang small depo na ito na sikretong inilagay ng mga hapon. Mga katiits, meron akong paalala sa inyo. Huwag nyo na akong ipatawag sa site nyo. Kasi anong gagawin ko sa site nyo, ganito rin naman itinuturo ko sa inyo dito. Gawin nyo na lang to. Ang itutumpukin natin sa site nyo, mga ganito din, mga itinuturo ko din dito. Kaya hindi nyo na ako kailangan dyan, mga katiis, nandito na ang kumpletong information. Kaya nga, pinipilit ko ipaunawa sa inyo ang tungkol sa Big Five. Kasi yan ang pinakang puso. Kaya nga ang marker na nakikita sa Big Five, puso. Ito ang pinakang puso ng lahat ng direction dito manggagaling sa Big Five na ito. Kaya minsan may nagtatanong sa atin, bakit puro Big Five? Ang sagot ko dyan bakit puro Big Five ginawa ng hapon? Laging Big Five. Wala akong kinalaman dyan. Ang may gawa nito hapon Wala tayong magagawa dun sa part na yun. O di ba, nakaraan diniscuss natin dito sa Big Five. Number 1, pinakamalaki dito. Number 2 dyan. Pababaw ng pababaw yan. Ang pinakamababaw ito. Let's say itong number 5, nasa 180 feet yan. Mayroon pang isang deposito dito yan, medyo malayo. Nandito sa bandang, sa is kasi ito mga ka-TH Ay, teka nga pala, may nagtanong sa atin sa comment section, lagi daw bang nasa east, northeast, southeast? Ako'y napapasil din. Kasi lahat ng pinuntahan ko mga ka-TH, itong pinakamaliit na deposito ng Big Five ay nasa east lagi. So possible talaga na napakahalaga sa kanilang is. Nasa east lagi ito ka-TH. Nandyan lagi nakalagay yan Kahit saan ako magpunta. Paano ko na-prove yan? Kasi nga ganito. Yung mga naghuhukay, ang nakikita nilang market ito. Pag uminsigida sila rito, nakikita sila dito puso. Batong malaki. Umabante sila doon, mayroong triangle na nakaindigit dyan. Ilan na yung mga operation na pinuntang ko? Paulit-ulit yan. Laging ganyan. Maalala ko nga pala mga tiis tungkol sa marker. Meron tayong pinuntahan sa Cavite area. Rizal area. Ang nakita ang marker doon sa lupa nila, bato, nakatayo. Mayroong boulder na nakabalagbag dyan. 4 na boulders yan mga katiis. Ganyan. Pag tininan mo siya, parang ari ng lalaki. Pag nakakita kayo ng ganitong marker sa lupa nyo, mga katiis, ito yan. Nandito yan. Kaya paulit-ulit natin sinasabi ito. Lahat kasi ng niremap ko, pagka nanggaling sa Big Five, sapul talaga sa target mga katiis. Walang mintis. Lagi nandun. Well, ito, diniscuss natin itong sa Big Five para dun sa bago lang makapanood. Nandun kasi sa ibang mga upload natin na mga nauna, nandun ang explanation dito sa Big Five. Pwede nyo i-click na lang ang ating channel at mapipili nyo doon dahil nakikita naman sa title ang mga upload natin kung anong klase, kung anong naka-indicate doon. Kasi itong, nung inumpisahan ko palang buksan ang channel na to, nagpaalala na ako na parang series ito, para itong pag-aaral ng isang kurso. Kasi nga, dekada kong dinukumento ito mga tiit, tapos i-upload ko lang ng isang mabilisan. Hindi ganon. Ang bibigat ng file na pina-upload ko mga tiis, kaya medyo unawain nyo. At noon naman sa nagsasabi na 45 degrees o anong degrees may big load, ay wala tayong idea doon mga tiis, kasi big load na pinanggagalingan natin Kaya
kung may big load pa doon na to. Ang nakaraang upload ko, sinabi ko na ang dito may mother load dito, possible may mother load dito sa area na to, pero malayo yung mother load nila. Lagi nasa cardinal point nilalagay. Either dyan o kaya dito. Kaya iniiwasan natin yan. Ngayon, ito ngayon aliliwanag natin tungkol sa small depot. Ito kasi ang topic natin sa upload na to. Nasaan nakalagay mga katiit? Ito na yung sikreto. Ito kasi isang deposito na ito mga katiit. Itong makikita nyo, itong yellow na to. Hindi small yan. Let's say itong Big 5 na to, ito ang pinakamababaw sa discussion natin ng mga nakaraan. Ito yung pinakamababaw. Kung ito nasa 180 feet, possibly ito nasa 160 feet yan. Pwede rin ganito. Kung mabundok ang area nyo, itong smallest deposit nito ng Big 5, kapag yan ay nasa 200 feet, tiyak ito, 170 feet, possibly ganon. Kasi ang interval lagi nila sa pagbabaon niyan, mga katiit, nasa around 25 feet to 30 feet. Yun ang interval na pagbabaon nitong malalaki na yan, sa pagkaintindi ko. Kasi sa mga nadokumento kong mga big load recovery ng mga nagpatunay, meron talaga particular na numbers na lumilitaw sa mga recovery nila. Pero ang common talaga, mga katiit, is 180. Tingnan nyo yung isang recovery, 180. Meron namang isang naka-recover, 220. Hindi nyo ba napansin? Andyan lang naglalaro. Yung isa naman, yung nabanggit sa satellite scan, 195. Ito na dito lagi yan. Ito, 210 to 215. Yan ang posisyon ng ano, yan ang pagkakabaon nila. Mayroon certain number, kaya nagbabago itong number na to dahil dun sa pinanggalingan sa ibabaw. Kung bangin yan doon, possibly dito nagsukat yung hapon, dapat 180 lang ito. Dapat ito lang ang sukat niyan. Dahil nga elevated to, nag-ukay ka dyan, dadagdagan na yan ng 15 feet mula doon sa pinagsukatan nila. Kasi pagka nagbutas ang hapon open cut at tinabunan yan, possibly na binagsak yung lupa dyan kaya nagkaroon ng elevation. Ganun ang mga possible na pangyayari dyan. So, bumalik na tayo doon sa ating topic, mga ka-TH, small deposit. Napakahalaga ito. Mga ka-TH, ito na yung solusyon na inaantay nyo. Kapag nagpula kasi tayo dito sa Big 5, ito yung compass direction niya. Let's say ito. Mayroong deposit na doon. Ito. Medium ito. Pero sa pagkaintindi ko, big load pa rin itong isa na ito, mga ka-TH. Ito lang, ito kasi yung 5 na to, nasa isang butas lang to. Kaya considered as 1 lang to kung ang magre-recover na to, yung mismong mga nag-bound yan eh. Considered as 1 lang yan. In-spiral lang nila para magkagulo-gulo yung mga gadgets na ibang nag-detect ng ano, nag-manipulate ng energy ito eh. So ito, possible na big load din niya pero medyo may kababawan na ng kaunti kaysa dito. Ang small deposit, alam niyo ba kung nasaan? Siningit nila. Na-prove ko ito mga tiig. Ang distance niyan mula dito sa big load ay 8 yards. Ito. Mula dito kasi sa pinakamaliit ng Big 5. Ito yung pinakamaliit ng Big 5. Mula dito hanggang dyan, 5 yards yan ang distance niyan. Pero kapag mula dito sa center, dahil nandito ang fulcrum point eh, nandito ang sukatan mo eh, yung pivot point nandito sa gitna. Mula dyan sa gitna niya, kung may locator kayo, kaya nyo ilocate to. Dahil ang lakas ng energy nito. Hanggang dito, 3 yards naman niya. So, 5 plus 3, 8 yards yan. Yan ang distance ng panggagalingan ng sukat natin. Doon tayo magsusukat mula dito sa center na ito hanggang dito 8 yards. Hindi dito nakalagay ang small deposit ng mga katiis, nandito sa site na to. Ito na. Mula naman dito hanggang dito sa target, ang angle niya ay 113 degrees southeast. Yan ang angle dyan mga katiis.
Kahit saan ako magpunta, puro ito ang degree niya, 113 degrees. Hindi ko alam kung meron sa coding nito mga TH, kasi ito galing sa experience ko to eh. Kung meron man kayong coding na sinusundan, wala akong alam doon. Kasi nga, sabi nga eh, may biglo dito. Kung sa small ka manggagaling, possible may biglo kang tatamaan. Kung ba, nandito ka sa small nang galing, marker na small, nag 45 degrees ka, itatama ka dito sa big 5. Kasi dito ka sa small nang galing eh. Eh di tayo sa small nang galing, sa big load tayo nang gagaling mga TH, yun ang source natin. Papunta tayo sa maliliit, hindi tayo papasok sa mga lalaki. So ito na, 113 degrees southeast. Alam nyo ba na ang posisyon ng small deposit, ito, naandyan mga katiit. Ito, magpo-cross section sa dito. Yan, magpo-cross section sa dyan. Itong may pink na to. Ngayon, ang sukat kasi nito, since ang sukat nitong mula dito hanggang dito ay 8 yards, pag kinumpit mo yan sa calculator, ipapatak na 8 times 3, 24 feet lang ito. Dito, sa isang deposit, ito malaking deposit kasi ito mga tiit, madaling i-locate ito eh. Kung yung mga marunong mag-locate dyan, kaya nyo i-locate ito, basta isakto nyo lang ng saktong is dyan mga tiit, hindi kayo maliligaw. Is talaga ito. Pero ang distance niya 8 yards, 24 feet mula dito sa center. Kaya kailangan alamin nyo talaga kung siguraduhin nyo na nasa big 5 kayo. Kailangan nyo mas sigurado ito para hindi kayo maligaw. Ito, nasa 8 yards, 24 feet. Yung distance niyan dito, at saka dito, kasi dito, pagka dito ka naman gagaling, hindi ko na kasi sinusukat yan, makatiis mula dito hanggang dun eh. Since alam ko na dito eh, pag nanggaling ka dito, nasa around 27 feet yan, makatiis, more or less. Kakapain nyo pa rin yan, makatiis, kasi hindi nasasakto yun. Minsan nasa 26, minsan sa 25 lang. Minsan nandito naka-indicate yan, nakalagay. Minsan nandito yung nakababang kaunti, minsan nandun kaunti. Kaya kung kailangan may locator kayo, pag nag-test dig naman kayo, kita nyo nasaan yung marker na nakapula-pul kung nandito gawin, eh, nandyan yung deposito. Kung mayroon kayong locator, ang ionic niyan, talagang matutumbok nyo kung nasaan. Iyan ang posisyon ng small deposit na sinasabi ko mga kapatid. Mabanggit ko nga pala yung proof ko tungkol dito. Medyo masalimuot kasi ito. Nakilala ko isang third mate sa isang oil tanker na naghahakot ng crude oil mula Saudi Aramco hanggang US. 18 years silang naghakot doon, mga kapatid. 18 years ang third mate. Ang kapitan niya ay mga Norwegian. Sabi nga niya sa akin eh, kahit na walang supply na oil ang US sa loob ng 2 taon eh, mabubuhay sila sa dami ng hinakot nila for 18 years. But this time, naisipan niya ang lupa niya na itayo ng business. Alam niyo ba pagdating sa SEC, Securities and Exchange Commission, linak yung kanya itatayong business na resort. Tinanong niya, bakit bawal bang tayo ang sabi nung nasa SEC? Naka-block ang iyong lupa. Nasa record daw, naka-block. Hindi pwedeng tayuan ng business. Ayun, after nung mga 1 year, 2 years, doon na nag-umpisa magpadala sa kanya ng mga letter of intent itong SM property. Mga ka-TH, SM, binibili lupa niya. Dinecline niya. Kasi may plano siya, kasi lupa niya, mawawalan siya ng property. 7 hektarya lupa niya, ka-TH. Nasa gitna ng mga bahayan ni Manny Villar. Hindi ko na pwedeng hindi, medyo maselan ito mga TH kasi misteryoso pagkamatay niya eh. Noong time na yun, natuto na siyang mag-TH. In-interview niya yung lolo niya that time. Binili niya yung property na yun. Kasi actually yung property na yun sa pamilya niya, binayaran na lang niya yung mga kamag-anak niya para kanya na lang daw. Pumayag naman mga kamag-anak niya. Ganun na nangyari. Sinabi sa kanya ng lolo niya, napaka-importante ng lupa mo. Before World War II ay umalis kami dyan. Pero nung bumalik kami, hinalukay ang lugar na yun. Ibang-iba na topography. Doon ako na-involved mga katiig. Nakakilala ko siya dahil sa kaibigan kong isa. Ganito nangyari doon mga katiig. Yung lupa na hinukaya namin sa area niya, merong swamp. Yung swamp na yan, tubig na yan. Dito tubig sa area na yan. Dito sa bandang east, nasa west, mayroon ditong puno ng magna napakatanda na. Pero yung puno ng manggang yan,
Sabi niya, may patay na puno ditong isa. Nakaganyan yung posisyon. Ay, nagka-idea agad ako. Sabi ko, ang laking deposito nito. Sabi ko sa kanya. Pero nang papunta kami dito, mula dito, hanggang dito, nandito ang 8 yards, mga TH. Pasok sa 8 yards to. Kaya nandito, mayroong depositong isa dito. Nandito yung pinakamababaw ng Big Five. Kasi Big Five papatak itong area na to. Ang problema namin, itong maliit, sakop ng swamp nandito. Kaya ang ginawa namin, hinukay namin dito yan. 8 feet lang ang lupa, ang gaganda ng kulay. Nakita namin limestone, nasa ilalim. May butas katiit, may butas ng drill. Kumuha kami ng tubo, sinuot namin yung butas dyan. Ang naiwan lang, 1.5 feet ng 20 feet na tubo, katiit yun lang. So, sinundan namin to hanggang ilalim dito. Binutas namin dyan, walang laman yan. Wala dito. Hangganan yan, limestone din to. Binutas namin limestone, nature. So nagkaroon ako ng idea na ang mga Hapon pala pag nag-ooperate ng bubutasin nila, tinetest muna nila yung area. Kaya sabi ko sa kanya, sabi ko possibly yung mga butas nila, marami yan kahit saan nila binutas din eh. Tinesting nila pag matigas, ang gagawin nila, bubutas na lang nila ng isang maliit. Kaya hindi nila bubutasan ng malaki. Kaya itong swamp na ito, may bukal dito yan. Kasi hindi na uubos ang bukal niyan. Kahit summer, di natutuyot yan. Pero dito, pababayan dito, itinapat dito yung sapa. Elevated kasi dito, nandito yung sapa, tinapat yan. Hindi, ito lagi may tubig yan. Mayroong ano ito eh. Mayroong tubig na natitira dyan. Pero pag tagtuyot, mga katiis, natutuyo ito. Ito hindi natutuyo ito. Ang tubig dyan, umaagos papunta dito. Papaganyan ang tubig niyan. Hindi natutuyuan yan. Kaya ang sabi ko, dito na lang tayo magkukay. Dito sa may malapit sa na-drill. At saka, dukutin yung target. Doon namin na-prove. Tinamaan namin ang bolt dito, makatihit, 60 feet. Kaya lang, muntik mamatay ang digger niya. At saka isa pang nakakalungkot na pangyayari dito. Nung bumagsak yan, plano namin balikan. Kasi nung binutas namin yan, papaganyan ka-TH. Dinukot namin papunta doon itong target na yan. Paganyan. Tinamaan namin dito ang bolt. Pati ang laki ng bolt ito. 60 feet ito. Mga tinamaan. Kasi mabuntok yung area. Kaya ganyan siguro ang kalalim yan eh. Kasi wala kami makikitang mababaw dito sa area nito. Kundi dyan lang yung tinuro ko sa inyo kanina nauna. Dito yan mga tiit. Ito yung bolt. Pero ito bumagsak yan. Dito loose pala ito. May buhangin dyan. Muntik mamatay yung tumakas lang, tumakbo dito. Kasi nakita niya, unti-unti bumabagsak hanggang sa buo ito, bumagsak doon sa Ito kasi malayo rin dito, mga 10 feet yan mula dito sa side na to. Itong bolt na to, umabot hanggang dito sa gilid. Pero nung babalikan namin, ang nakakalungkot, may dumaang bagyo. Isang araw na lang tumawag sa akin, sabi sa akin, Joe, may problema tayo. Nabulgar sa barangay yung butas. May nalunod na bata dito sa butas. Hindi naman namin, ang layo sa mga bahayan yung lugar niya. Ba't may pumuntang bata doon? 7 taong, 8 taon gulang yata o 9 na taong gulang. Baka nang uhuli raw ng palaka o ano man. Kaya sabi niya, putol na operation natin dito. Hindi na natin pwede operate dyan. Binabantayan ako ng barangay. Kilala niya may mga kamag-anak niya sa barangay. Kaya lang medyo wala kasi siyang permit eh. Aakyat na yung problema na ito kasi itong butas na nabulgar na. May batang namatay dito. Rest in peace. At saka itong may-ari nito, medyo mayroong problema nangyari sa kanya. I-discuss ko ito ng series. Napaka-mysterious ng kamatayan niya mga katiis. Inilapit niya sa pinakamataas na posisyon ng kailangan medyo delikado tayo pagka nagpaliwanag tayo ng mga detail dito mga katiis. Kaya itong mga treasure hunting, wag niyong iaano to dun sa mga hindi naman dapat makaalam. Buhay niyong kapatid. Kahit nga ako medyo, sabi nga nung kaibigan natin nandito sa nanonood dito sa atin eh, delikado pa. Sabi ko, ititigil ko naman to kalaunan. Kaya idokumento nyo na mga katiis. Balik tayo dito sa small deposit. Na-prove ko ito 60 feet. Pero itong isang na-remap ko, 24 feet lang ito tinawaan. Kailang kumunoy naman nasa taas, putik. Hindi nila ma-operate to. Hindi ko alam kung paano naayaan ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung mag-ooperate kayo, huwag nyo na akong ipatawag. Kasi itong gagawin ko sa site nyo,
ito rin yan. Ganyan din ang gagawin ko dyan. Ititrace nyo lang itong Big Five na to. Makukuha nyo na yung target nyo. Mayroon akong suspect sa mga katiis na itong small na to, possible na umulit dito yan sa kabila. Posibleng ganyan na ginawa nila. Parang nag-letter Y siya mga katiis. Parang letter Y na ganyan. Yung YX, laging meron yan eh. Laging meron sa mga markers yan. Dahil dito sa mga positioning ng mga deposit, meron, nag-aano siya eh, nagpo-connect yung mga letters later. Tineto X2. Letter X yan, cruise X. Yan. Yung mga nagwa-Y naman, yung mga positioning ng ano yan eh, vertical orientation niya. Yun ang ano ko lang, pagkakaintindi ko. Pero ito mga katiits, kung matrace ninyo may depositong isa dito, ang angle niya, alam niyo ba kung nasaan? Nasa 67 degrees northeast. Yan ang anuhin nyo. Napaka crucial ito para matumbok ninyo ang small deposit. Eh, ganyan yan mga katiits. Pagka nang galing kayo dito, ang distance niyan hanggang doon, 25 to 27 feet. Nandyan yan sa dalawang to. Kapain nyo na lang to dito kasi may marker naman yan dyan eh. Pag nag-testing ko yung kantukot, may lalabas na marker yan, makukonfirm yan eh. Ayun kasi natagpuan ka DHA, kaya alam ko yan. So, ito ngayon yung secret deposit. Pero ngayon, tanong nyo nga pala, bakit sinasabi mo nung nakaraan, 50 feet kami pupunta, ay ito, 27 lang pala ito. Kasi mga katiis, possible kasi maligaw kayo dito. Kung hindi nyo alam tumbukin ng Big Five, dito pala kayo nagsusukat, akala nyo nasa top gitna kayo. Short yan, hanggang dito lang yan, oh. Dito kayo magbubutas, wala naman laman, mga katiis. Kapos yan, nasa Big Load net area. Ito kasi mula dito hanggang dito, pag dinoble nyo yan mula rito hanggang dito, let's say 50 feet, naandyan ang isa pang depositong mas mababaw. Kung ito natagpuan sa 60 feet yan, kung ito nasa 60 feet, possible ito nasa 45 feet lang yan. Ganyan ang principle na ginawa ng Hapon, paimbudok mga katiis. Kaya yung letter Y na ginagawa nila, yun yung literal yun eh. Itong pinakang buntot ng Y na yan, ito yun eh. Pababa yan, diretso eh. Pero itong Y na to, ito yung direction ng mga depositong maliliit. Ngayon, in-expose ko na mga katiis. Sinabi ko na sa inyo totoo. Kasi kailangan ko nang sabihin ito eh. Para lalong malinaw para sa inyong pagkakaintindi kung paano ginawa ng Hapon yan. Yung principle at saka yung basic. Yung basic pala, pag nalaman nyo kung paano binaon ito, sa pool makukuha nyo na agad. Kasi basic, dun base talaga sa basic eh. Sa geometric, puro na andun. Y-axis and X-axis, laging ginagamit ng Hapon. Although may mga mathematical explanation dyan sa mga axis, pero pagka inaral mo yan ng mababaw lang yung pagkakaintindi mo, kuha mo pa din. O, let's say, ito, ulitin ko. Mula dito hanggang dito, let's say 25 feet, nandyan yung isang deposit. Kunwari, nakalihis ng kaunti, nandyan. Lumayo ka uli ng 25 feet hanggang dun. Nasa safe distance ka na ng small deposit. At possible mo uling makatama dito, mas mababaw kaysa dito. Ito ang mas mababaw na dito sa area na to. Kaya lagi kong sinasabi, lumayo kayo ng 50 feet kasi hindi ko sure kung kaya niyong tumbukin to eh, itong Big Five na to eh. Hindi ako sigurado mga tiit, wala akong assurance. Pero pagka kasi, halimbawa, nagkamali kayo, akala nyo dito kayo nag-umpisa ng butas ng distance ng sukatan, dito pala kayo nag-umpisa. Pag lumayo kayo ng 50 feet nandyan, at least kung umatras kayo, may makikita kayong marker na papunta dito, kaya papunta dun. Hindi pa rin kayo malayo dito. Kasi malaki yung area binunasan yan eh. Yung mga marker niya, makikita nyo, hindi pa rin kayo maliligaw. Palagay na napalayo kayo dito ng mga 7 feet o hindi na malayo yan pagka i-drip nyo. Mag-divert kayo ng operation. Ito ngayon, mga diniscuss natin ngayon, mga katis, napaka-importante. Ito ngayon ang mga sikreto na ang tagal ko na rin inaalam sa iba. Bakit hindi nila
i-discuss pa ito. Kaya kailangan ko na i-expose. I-dokumento nyo na kasi hindi ko alam kung darating ang panahon baka biglang mawala ang YouTube channel ko na ito. O kaya naman, kailangan kong i-cut na lahat, i-delete lahat. May possibility kasi mga katiis na mangyari ito mga katiis. Kaya i-dokumento nyo yung mga sinasabi ko na ito para may idea kayo kung paano. At yung mga marker na sinabi natin kanina, kailangan gawin nyo. Kailangan intindihin nyo yung mga basic. Dahil yun, dito mismo tayo manggagaling na sukat dito sa Big Five na to. Ito ang napaka-importante itong lugar na to. Yan ang magbibigay sa inyo ng tamang direksyon papunta sa deposito. Ito, the Big Load Area Inserted Secret Depot. Yan ang totoong posisyon na mga kapatid. Kasi itong area na to nasa Big Load area pa yan. Hindi small depot area yan mga kapatid. Ito, Big Load pa yan, ang lalalim yan. Babanggit mo nga pala mga kapatid dito. Sa intercardinal, ito ang intercardinal natin eh. Kung meron kayo makitang small depot sa area na to, dito, meron din yan dito. Lagi yan mga kapatid, lagi magkatandim yan. Magkatandim yan. Possible na nandito yung isa. Yan. Kaya kung mayroon isang maliit dito, nilagay, kasi papaliit na yan, mula dito, papaliit na yung target niyan. Kung may maliit dito na nilagay, magta-triangle yan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya lang ito kasi inserted ito. Yung ang binanggit ko sa inyo, medyo malayo nga yun doon, kasi ang laki ng distance, ang layo ng distance ng mga inoperate ng nagbaon doon, medyo malayo nandito yun. Para papaganyan siya. Yung sa tinamaan namin na dininamita namin, tapos na wanted kami, ito yun. Isipin nyo, ang babaw lang yan, 12 feet lang yan. May imagine nyo ngayon, ito, yung nirimap po 60 feet tinamaan nito, o nagka-idea ka papunta yan, papalapit dito sa Big Five, ang palalim ng palalim. Ayun yung principle mga kapatid. Binanggit ko na sa inyo. Kayo mismo kaya nyo nang tubukin ito mga kapatid. Kuha nyo na ito. Ay yung gagawin ko sa site nyo, ito rin eh. Wala lang ibang pupuntahan dito. The Big Load Area Inserted Depot, deposit na to. Kaya possible meron din dyan. Pag na-recover nyo ito ka-TH, pwede nyo i-recover yan. Kasi na-prove nyo na to eh. Ito nasa east ito. East yan. Na-prove nyo na to. Pag nakuha nyo to, tinamaan nyo to, mayroon pa yan dyan isa mga ka-TH. Baka mayroon pa. Kung may locator kayo, i-locate nyo to. Kung gaano ang distant ni mula dito sa medium o big load man to, ito, tingin ko big load yan. Kung gaano kalayo yan dyan, possible na identical ang distance yan. Mula rito hanggang dito, nakuha nyo kunwari ito, tinamaan nyo. Sukatin nyo yung distance nito. At kapag sinukat nyo yan, nakuha nyo yung distance nito. Palagay natin 12 feet yan. Mula dito hanggang dito, 12 feet din. Mayroon pa yan jack dyan. Hindi ko lang kasi na-prove pa ito eh. Ito lang kasi na-prove ko na sa operation to eh. Nagdalawang beses naman. Yung isa kumunoy, yung isa naman buhangin, yung muntik mamatay yung tinamaan. At yung may nalunod na bata. Yung una, sa Cavite yun. Third mate yung may-ari ng lupa. Si Kuya. Rest in peace, Kuya. Para kong kapatid yan. Araw-araw. Gusto niya nandun ako sa site niya. Nag-discuss kami. Doon yung puno. Dapat i-discuss natin ito. Kaya lang mukhang kapos na tayo sa oras. Next time na yung mga puno, alam niyo ba yung mga puno, pagka nalaman niyo yung mga classification ng puno, meron palang meaning yun sa pagkakabaon ng hapon. Mamamangha ka, napaka-mitikuloso talaga ng mga hapon, mga tiyan. Lahat talaga, wala silang sinayang. Pati yung tungkol sa pamahiin nila, iniangkop nila dyan. Although yung engineering, hindi nila inaalis eh. Yung engineering design, nandun pa rin nakabase sa engineering design. Ito ngayon yung pinag-aaralan natin mula umpisa, engineering design. Lagi nandito. Ito talaga ang main engineering design. Kasi nga, engineering team ang nagpauna. Magandang discussion ito kasi napunta tayo sa ganitong solution to. Mga katiit, napakagandang solution ito sa mga ibang nag-ooperate. Okay, meron tayong shoutout nga pala mga katiits.